It's a bright Monday morning mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Okay, Lunes, April 29. Shit. Yeah, April 29 at magandang araw, umaga, temperature 64 degrees Fahrenheit and balita po natin ay mag-aabot ito ng 80 degrees, ano? So, summer is here, no? Tuloy na naman ang ligaya. Okay, so kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, kahit saan man kayo naandun, o magandang gabi. Ano? Sana ay ayos kayo sa inyong araw-araw na pamumuhay, lalo ngayong araw na to. We take this one day at a time. Ano? So, kanina po umaga habang ako you know, pagkagising ko at ako'y nagbabasa-basa ng kaunti sa ating mga social media, ano? Meron pong akong nabasa, nakalagay doon ay may parang naggagawa siya ng survey. Ang sabi naniniwala ka ba na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang nakalagay doon ay choices are A and B. A is yes, B no. I don't remember kung sino man yung nag-post na yon, ano? Pero ang tanong ko ay hindi ko kayang sagutin, ano, kung talagang siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot or gumagamit siya pa rin or dati siyang gumagamit. I don't know. Pero ang talong ay kung naniniwala ako. So, hindi ko po alam dahil wala po akong na nakikitang ebidensya, pero kung naniniwala at naniniwala, does it matter now? Now that he is a president of the Republic of the Philippines? So, sagutin nga natin yan. Ang tanong dyan ay, does it matter kung naniniwala ako o hindi? Or does it matter kung gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot o hindi? Alright? So, nung pong eleksyon, nung eleksyon, lumalabas na yung mga picture at saka allegations na ito daw si Bongbong Marcos during that time na hindi pa presidente at ano pa lang, kandidato. Lumalabas na yung mga balitang yan, ano? At maraming sabi na talaga daw gumagamit, ano? Kahit yung mga kakilala niya sa Alta de Sociedad, whatever you call it, the high society members or friends, no? So, okay. Pero even the former president even alleges that candidate for the there was a candidate of the president for presidency na gumagamit ng cocaine, ano? Pero dis, despite the fact na napakarami ang nagsasabi na si Bongbong Marcos during the time of his candidacy as for the president, maraming nagsasabi na siya ay durugista, siya ay gumagamit ng shabu, siya ay shabu not cocaine, I think cocaine. Despite that fact na maraming allegations, nanalo pa rin, ano? Nanalo pa rin and was voted allegedly by 31 million voters. Napakarami po nun. That's actually a record breaking. Ano? So maraming hindi naniwala sa or maraming naniwala man sila or maraming nagsantabi ng ganong aligasyon during the election time. Ano? And then pagkatapos ng eleksyon,
nawala na yung issue na yon, and then itong nitong nag-aaway na ang mga Duterte at ang Marcos, nawala na ang unity team, nagsimulan lumabas yan. Polvoron issue, or na si Marcos nga daw ay gumagamit at mayroon tayong addict na presidente. No? So, ngayon na presidente na siya, does it matter? Sa tingin nyo? Ano ba sa opinion nyo? Correct? Noong siya'y kumakandidato, hindi nyo pinansin na ang aligasyon na yan. Eh bakit ngayon pang siya'y presidente na? Ngayon nyo pa uli i-erase yan. Ngayon. So may magagawa pa ba kayo? May magagawa pa ba tayo kung siya ay addict? Right? Ba, 31 million yan na bumoto diyan, isinantabi. So ngayon, kung totoo man na addict siya, abay, we deserve who we vote for. Ibinoto eh. Right? That's the beauty of democracy. Right? Yan ang sinasabi ko na sa ating mga Pilipino na tinitingnan natin yung mga pangako ng kung ano-anong presidente, kandidato ng presidente during the election period. Madali tayong nabubulag, madali tayong maniwala sa mga sinasabi nila. Si Digong, naniwala kayo na anong sabi, ang pangako niya, isa sa mga pangako niya, magje-jet ski siya papuntang islands na sinasakop ng China. Padalawa, sabi niya, I will stop drugs in the Philippines in 3 to 6 months. Pero wala. Ang sabi pa nga ay, mga buwang ang naniniwala sa kanya. Okay. Pero sumunod na eleksyon, hindi na naman tayo natuto, Ibinoto natin, binoto nyo ang isang taong may allegedly drug addict at gumagamit ng cocaine. Na nangako na ang kilo ng bigas ay magiging 20 pesos lamang. Unity. Nasaan ang Unity ngayon? Ayan na, kalat na. Okay? So, again, tanong natin, mahalaga ba? Mahalaga ba kung siya'y addict? Kung nung nangangampanya, hindi nyo pinansin kung yan ay addict o hindi, at binoto nyo pa, Eh ngayon pa na siya ay presidente. Right? Bakit anong kahalagahan nun kung siya ay addict? Sa ngayon. Hindi ba dapat ang tinitingnan natin ay ang performance niya? Tingnan natin, nandiyan na kasi yan eh. Kung siya ay addict man o hindi, doesn't matter now. Siya ay presidente na. Ang tingnan natin ngayon kung ano ang performance niya. Ang performance ba niya ay nakakabuti sa mga Pilipino? Well, hindi natin alam. Sa tingin ko meron siyang mga galawan na talagang napakaganda. Katulad ng ginagawa niya sa West Philippine Sea. Nilalabanan niya ang pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone. Alright, napakaganda ng kanyang sistema. Transparency, pinakikita niya sa buong mundo kung ano ang ginagawa ng China despite the fact na meron ng 2016 ruling in favor of the Philippines saying that or invalidating the claims of China regarding their 9-dash line. So, yan, isa yan sa magandang nakikita ko at napakaganda,
ang meron din naman akong hindi nagugustuhan sa ginagawa niya. Like for example, ang pagtanggi niya na pakipag-cooperate pa rin sa ICC. Obviously, that is in favor of Rodrigo Duterte. Hindi ko maintindihan, ano? International law is forms part of the law of the land, which that is written in our constitution. Ang international law po ay parte ng ating batas. Okay? So, kung parte yan ng ating batas, at tayo ay dapat nating sundin ang international law. Correct? So, katulad ng West Philippine Sea, we are invoking our rights according to the international law. Correct? Now, bakit dito sa ICC hindi tayo sumang-ayon? Right? That is a treaty that we entered. No? With with other countries. We entered that, although umalis na tayo dyan ng 2019, but according to our Supreme Court, covered pa rin yan ng ICC. Ang mga nangyari noong panahon ni Digong before 2019, so covered pa rin tayo dyan. So bakit ayaw ni Marcos at sinasabi niya na hindi pa rin niya ina-acknowledge ang jurisdiction ng ICC? ICC is a part of international law, and that decision is also part of the international law. So, bakit nagninitpicking tayo? Tumitingin lang tayo doon sa mga international laws which are in favor with us or in favor with the people, kung ano man sino nakaupo diyan, ano? So, isa 'yun sa mga ayaw ko na ginagawa ni Marcos. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginagawa 'yan daw. I have the hint. Baka bigla na lang nila gusto lang niyang padamahin itong mga Duterte at meron siyang hawak pa rin na alas, parang sword of Damocles. Parang nandiyan lang palagi ang espada na yun, nakaambang sa ulo ng mga Duterte, Hindi rin natin alam. Baka I don't want to speculate, pero palagay ko ganun yun. Anyway, so balik tayo doon sa dapat ba? Does it matter now? No, hindi dapat ganun. For me, it doesn't matter now kung siya gumagamit o hindi. Pwede siyang ma-impeach. Bakit kung talagang napatunayan siya ay gumagamit, so let the Congress decide kung dapat siyang ma-impeach because of that. No? Impeachment is and there are also ground for impeachment. If using a prohibited drug as a ground for impeachment, why not? Right? Impeach him. Pero, impeachment is a political question. It's a political act. So, dapat talaga yung mag-i-initiate ng impeachment ay maraming kaalyado sa Senado. Pero kung hindi nyo kayang impeach, then, well, take a look at it. Kung ano mga ginagawa niya, kung yung maganda naman ang ginagawa niya, why not? So, well, sabi ko nga, merong mga maganda at merong hindi maganda. So, bahala na po kayo. But for the question, if it matters kung naniniwala ba tayo na gumagamit siya o hindi, ang pinagbabawal na po, it doesn't matter for me now. Again, what matters is the performance after the fact. Ngayong na nandito na siya at siya ang presidente, ay yan ang tinitingnan natin. So, sana nga ay matuto na ang mga Pilipino sa pagpili ng tamang kandidato. Eleksyon na naman po sa isang taon. Okay? Alright, so magandang araw po ulit sa inyo, mga kasamang Pinoy. Bye-bye.